Mga katambay, mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong likod dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon. Maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong nakaraang araw lang mga tambay, nagsampa po ng panibago pong reklamo o kaso ang sinasabing nagbayad daw po ng testigo. Ito daw po ay binayaran at ito po ay nagpatotoo na at kumalat po ito sa social media, di ba? Ito pong si Michael Maurilio alias Rene na talagang pinasinungalingan niya ang una niyang statement na yung kanya mainakasuhan si dating Pangulong Duterte, si Vice President at si Apollo Kibuloy ay hindi daw po lahat totoo ang sinabi niya ron dahil siya ay binayaran lamang. Pero ngayon, hindi papayag ang senadora mga tamay. Hindi po papayag na siya ay mali. Kaya po kailangan niya magsampa ng reklamo. Ayan po, nagsampa po siya sa DOJ at ang maganda po mga tamay, isinama niya na po si Atty. Topacio mga tamay. Napakaganda dahil isinama niya sa cyber libel si Atty. Topacio na marami din pong alam tungkol yata sa kanya. Pakinggan po natin ang balita. Sinusubukan nilang ibaon ang mga totoong kwento ng mga taong ito at ng mga taong tumutulong sa kanila. Dalawang magkabukod na reklamong cyber libel ang isinampa ni Senator Risa Ontiveros sa Department of Justice o DOJ kaninang umaga. Ang isang reklamo ay laban kay Michael Maurilio, ang witness laban kay KOJC leader Apollo Kibuloy na kamakailan ay binawi ang kanyang pahayag. Sa viral video ni Maurilio, sinabi nito na pinilit at binayaran siya ni Ontiveros para tumistigo kontra kay Kibuloy, maging kina Vice President Sara Duterte at dating Presidente Rodrigo Duterte. Ito ay mariin namang itinanggi ng mambabatas kaya naghain na siya ng reklamo. Sinampahan din ang kaparehong reklamo ang ilan pang vlogger na sina Byron Cristobal o Banatbay, Jeffrey K. Eric Celis, Crisette Chu, Jay Sonsa, Alex Destor at ang abogado na si Atty. Ferdinand Topacio. Paliwanag ng mambabatas, isinama niya ang mga vlogger dahil sa pagpapakalat ng video o mali umanong impormasyon na isiniwalat ni Maurilio. Ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel dahil sa kawalang kapakialaman nila kung totoo o hindi ang kanilang kinakalat at mga dagdag na kasinungalingan pa na sinabi nila. Hindi lang po ito kaso ng fake news. Dear colleagues, ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses. Sagot naman ni Atty. Ferdinand Topacio, hindi pa niya nakita ang reklamo kaya hindi pa siya makapagkomento rito. Samantala, iginiit naman ni K. Eric Celis ang karapatan sa malayang pananalita. Mahalagaan niya ito para sa societal progress at maintindihan ang malawak na pananaw kasama na ang governance perspectives. Samantala, si Alex Destor nilinaw na hindi siya nag-upload o nagpakalat ng video kundi gumawa lang siya ng summary sa testimonya ni Michael Maurilio alias Rene na nasa social media naman ang impormasyon. Lifelong na naniniwala ako at nagtataguyod ng freedom of speech, freedom of expression. At the same time, malinaw ako mula sa simula, hindi yan nag-e-extend sa pagkalat ng mga kasinungalingan na maglalagay pa sa panganib sa ibang mga tao. Noong nakaraang linggo, hiniling na rin ni Ontiveros sa National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang pagkalat umano ng maling impormasyon na ito. Hindi kasama sa reklamo ng senadora sa DOJ ang vlogger na si Sas Rogando Sasot at dating Secretary Trixie Cruz Angeles pero maaari niya silang maisasama sa susunod. Sa kabila nito, isinama naman ng mambabatas sina Sasot at dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa inihain niyang reklamo sa NBI. Samantala, nais naman malaman ni Ontiveros kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng anyay maling impormasyon laban sa kanya at maging sa Senado. Dante Amento, UNTV. Kailangan din namin malaman kung talagang totoo na ikaw ay nagbayad ng 1,000,000 at may pakondo pa. Kailangan po imbestigahan din po yan ng NBI at DOJ at ng Ethics Committee ng Senado. At kailangan din po makalkal hanggat maaari yung pondo po ni Senadora Risa Ontiveros. Kung saan po napupunta ang kanyang pondo, budget na binibigay natin ng taong bayan. Kung tama ba, tugma
yung kanyang mga panukala o sinasabing mga proyekto, saan napupunta ang budget niya. Baka kasi diyan napupunta sa mga sinasabi ni Alex ni Michael Maurilio. Baka diyan napupunta ang budget ng taong bayan sa mga sinasabi ni Michael Maurilio na binabayaran ng mga witness. Sana makalkal din po ang pondo ng senadora. May sagot naman po si Ka Eric dyan nung isang araw nung mga nakarang araw. May sagot din po si Ka Eric. Pakinggan po natin si Ka Eric. Tungkol po sa kanya. Nangutang kahit isa walang natutunan ng kanyang mga tinatawag na modus operandi ngayon ni Senator Hontiveros. Aba, masaya ito kasi sapagkat ngayon nagbubulgar na takot pala sila kay alias Rene. Kasi marami pang hindi naisiwalat si alias Rene sa kanyang video na in-upload doon sa Pagtanggol Valiente na uploading platform sa YouTube. Ay ito po ngayon nagpakilos na ng mga tao kasi dalawa ito, alias Jackson, alias Jerome, na dati nang ginamit at nabulgar. Ito ngayon po ay ginamit ulit at alam na natin kung sino ang marunong at may ganitong pattern ng paggamit upang palabasin na nagsisinungaling, pinilit, dinukot at binayaran ng Kingdom of Jesus Christ at nila Pastor Kibuloy si alias Rene. Wow! Masaya ito sapagkat ito pala ngayon ay nagkakaroon ng counter special operations. Ang ilang grupo at antayin natin na i-reveal. Mukhang alam nyo na ang hint at ang idea kung saan ang gagaling itong counter special operations. Alam nyo na po kung sino may ganitong kapasidad, may ganitong karakter at may ganitong record o kasaysayan ng paggamit ng tanim witness and special political demolition job. At ang problema niyan ay nagagamit pa pati ang Senado. At ito dapat ay hindi mangyayari bagkus ito dapat ay protektahan ang supposedly the last bulwark of democracy ang ating Senado. Ngayon parang naging pugad na rin siya ng mercenary political operations. Kaya marapat lamang na yung mga inilahad po ni alias Rene initially ay dapat po mabigyan ng atensyon ng Senado sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Ethics Committee complaint laban kay Senator Hontiveros. At yan po mga tambay. Kailangan po talagang imbestigahan po sa Senado ang ginawa po ni Risa Hontiveros, ni Senadora. Kasi malaki pong kahihiyan sa Senado yan. Lalong-lalo na merong isang senadora na nagbabayad ng witness para lang po sa meron siyang pabagsakin di umano, demolition job. Mahirap po yan. Matindi po yan. At yung sinasabi ni Ka Eric, mukhang meron mga involved. Mukhang sinasabi niya makakaliwa kasama sa mga nagpaplano yata niyan, ayon kay Ka Eric. At may sagot din po si Atty. Topacio nung mga nakarang araw dyan. Ito naman po si Atty. Topacio. Pakinggan po natin. Risa, demanda mo ako ng libel, Panatan mo ako. Magpupakan tayo. Ahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan. Kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Risa Hontiveros. Sa batas, sa law on evidence, admissible yung mga previous acts to prove pattern. Ang pattern po ng behavior ni Risa Hontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan ng Ethics Committee ng Senado. Risa, demanda mo ako ng libel, Panatan mo ako. Ayan po mga tambay. Nakahanda naman po kahit nung pong nakarang araw ay yung pahayag ni Atty. Topacio. Handang-handa po siya. Willing na willing po siyang idemanda po siya ng libel. Ayan po, dinimanda naman po siya ng libel sa DOJ, mga kababayan, ng Risa Hontiveros. Yan po. Nakita po natin ang mga pahayag po ni Ka Eric at ni Atty. Topacio. Isa lang po ang layunin nila. Talagang sila po mismo ay sinasabi po nila na talagang napakahilig daw po magbayad ng testigo, tanim testigo, bayad ayon kay Atty. Topacio, kay Ka Eric, at may mga kasabwat pa ito na mga makakaliwang grupo pa yata ayon kay Ka Eric. Nakita nyo po,
Systematic, mga tambay, ang ginagawa po ng Senadora Risa Hontiveros. Ayon mismo yan kay Ka Eric. At dito naman po kay Atty. Topacio, sanay na sanay daw po. Sanay na sanay sa gawaing ganito daw ang Senadora Risa Hontiveros. Matagal na yata niyang ginagawa ito. Na magtanim, gumawa, at mahingkayat ang mga Pilipino, lalong-lalo na kung ito'y gipit pa sa pera. Nasisilaw yata sa pera ang nakukuhang mga testigo nito. Hindi kaya. Kaya dito mga tambay, yung sinasabi nga po ng ni Ka Eric, talagang marami pa pong lalabas at mabubunyag sa ginawa pong systematic na tanim witness. May pera ng taong bayan pa yata yan ang ginagamit nitong senadora. At kailangan po talaga imbestigahan yan. At kailangan pong palabasin ang totoo, mga kababayan. Kasi po, para matigil na po ang gawaing ganito. Lalong-lalo na kung nagagamit pa ang pera ng bayan. Sa kanila pong mga propaganda yata. Pagpapabagsak, demolition job, sa gusto nilang pabagsakin. Hindi po ba? At ito po, alam naman po natin, ito kritiko. Kritiko po ito ng pamilya Duterte na napakahabang panahon na. Di po ba? Dahil mukha yata nagalit ito, di umano, nung tinutukan ni dating Pangulong Duterte ang mga makakaliwa. Hindi kaya? Dahil alam naman natin ang mga grupo nito ay nasasangkot po na sila po ay nasa kaliwa daw. Hindi po ba? Dahil ito po ay grupo po yata na akbayan ito. At kasama rin po yata ito sa mga sinasabi nilang Makabayan Black. Di po ba? Napakarami po yan. Systematic nga yan eh. Di ba? Yung sinasabi ni Risa Hontiveros, ni Senadora Risa na systematic. Mukhang sila yata ang gumagawa ng systematic. Matagal na panahon na yata nilang ginagawa yan. Systematic. Hindi po ba? Kaayo. Napakahilig pang magsalita ng kaayo yan. Mga kababayan, si Senadora. At nakita nyo po, nagmamalinis pa. Nagmamalinis para po yata maging tama ang kanyang sinasabi na siya ay nasa tama. Kailangan niya magdemanda para masabing siya ay nasa tama. Pero yung sinasabi ni Ka Eric at ni Atty. Topacio, kailangan imbestigahan ng Senado itong ginagawa ng Senadora. Napakalaking kahihiyan ito sa Senado kasi nagagamit ang Senado sa ganitong style o propaganda yata nila. Ginagamit sa pangsariling interes yata nila at kasama yata ang grupo nila, di umano. Hindi po ba? Kailangan po rito, hindi po dapat tayo magpatalo at matinag dahil sa mga demanda lang na para mapatahimik ka at masabing ikaw ang mali, sila ang tama, ididemanda kanila ng cyber libel. Hindi po dapat ganon. Kung tayo ay nasa tama, kahit magdemanda pa sila na magdemanda ng cyber libel, huwag po tayong tumigil na siya mismo ang dapat imbestigahan. Hindi ang mga Pilipino na naghahanap ng tamang konkreto na sagot. Dahil pagka may usok, may apoy, umusok na po kasi. Di po ba? At wala pong kakayahan si Michael Maurilio. Wala po siyang kakayahan eh. Mga kabayan, wala po siyang kapangyarihan, wala siyang power. Hindi po ba? Dahil siya'y pangkaraniwan lamang na mamamayang katulad natin. Sino po ang makaagawa lang na makapangyarihan na para siya'y diktahan at suhulan ng napakalaking pera dahil gawa rin ng kanyang kahirapan? Sino po? Sino ang makaagawa nun? Di po ba yung mga paniniwala? Ang paniniwala ay pamumulitika, demolition, at yung paniniwala ng makakaliwa yata. Hindi po ba? At napakarami pong binunyag ni Michael Maurilio alias Rene. Napakarami po involvement. At marami po siyang nakita dyan ayon sa kanya. Pati po yung mga witness na ginagamit sa ICC ay nakita rin niya, nakasama niya rin. Dahil iisa lang sila ng pinaglalagyang condominium yata nila. Kaya po ito, mga kababayan, sana tutukan po ito ng mga senador, lalong-lalo po yung mga senador na mga bagong senador, bagong halal sa pangunguna po nila Senatora Marcoleta. Hindi po ba? Kailangan po yan. At kailangan po yan
ay masinsinan at talagang tutukan ng investigasyon. Hindi po dapat pumayag ang mga Pilipino na itong si Senadora Risa Hontiveros ay lagi ka na lang para bang sinasabing ang mga Pilipino ang mali. Siya ang laging tama. Parang siya hindi nakakasala sa ginagawa niya na merong mga usok. Hindi po ba? Kasi malaking issue po ito, mga kababayan. Kaya kailangan po ito'y pagbayaran. Hindi po tama ang ginagawa ng isang lingkod bayan na ginagamit mo ang iyong kapangyarihan na ito'y temporary lang binigay sa iyo at ginagamit mo pa yata ang pera ng taong bayan para sa inyong mga pangsariling interes lamang at pagpapabagsak sa gusto nyong pabagsakin. Dapat mo dito ay wakasan na. Wakasan na po yung ganitong sistema ng mga politiko na hindi po lingkod bayan ang mga nasa utak yata nito mga ito. Puro pang sariling interes at pang sarili pong pinaglalaban nila na grupo pa yata ng makakaliwa. Hindi kaya grupo ng makakaliwa? Hindi kaya? Pera ng taxpayer, dinadala mo? Dinadala mo ang pera ng taxpayer sa ganitong klase? Kaya panahon na po yung uulitin ko po muli mga kabayan, dapat pong imbestigahan din ang pondo nito. Dapat pong i-audit ang pera, ang pondo na hinahawakan ni Senadora Risa Hontiveros. Napaka-importante po yan para po masilip at hanapan ng resibo ang kanyang pondo taon-taon kung saan napupunta ang budget niya bilang senadora. Napaka-importante po yan, silipin at matuklasan ng Pilipino kung saan niya pinagdadala ang pera natin, ang ating buwis. Hindi po ba, mga kabayan? Baka yung pera natin, yung ating buwis, ay naibabayad na po. Katulad po nitong pinaputok na issue po ngayon at laganap na laganap at putok na putok sa social media. Baka yung pondo natin, uulitin ko, ay dito po nadadala. Dito nagagamit, di umano. Hindi kaya? Kaya dito po mga tambay, yung sinasabi nga po ni dating Pangulong Duterte. Ano po sabi ni dating Pangulong Duterte? Ang lahat ay may katapusan. Ang lahat ay may hangganan. Hindi habang panahon, kayo ay nasa tuktok. Bilog ang mundo, bilog ang gulong. Lalong-lalo na kung ang inumpisahan mo ay hindi maganda. Pagka inumpisahan mo ng iyong panunungkulan ay mabaho, basura, aalingasaw yan. Aalingasaw. Hindi po ba? Lalo ngayon. Mukha yatang grabe ang pamumulitika mo sa mga Duterte di umano. Kaya umaalingasaw ngayon ng baho. Gumagamit ka pa yata di umano ng tanim witness na napakalaking halaga pa ang ginagastos mo. Kung sana pera mo. Ang masakit, baka pera namin. Hindi kaya? Maraming salamat po mga tambay. At syempre po, hintayin po natin ang usaping ito. Dahil napakaganda na pong usapin ito. Dahil isinama na po niya si Atty. Topacio. Napakaganda pong usapin ito, mga kabayan. At syempre po, doon naman po sa isang side, sa NBI, kasama rin po sila SAS at si Atty. Trixie. Ayan po, yung mga kilala pong mga vlogger natin. Lalong-lalo po yung mga dating broadcaster, sinama niya, di ba? Jason Sa, di ba? Yan po, sila Banat Bay. Si Ka Eric, si Atty. Topacio, at marami pang iba. Grabe po, no? Grabe, talagang gusto mo patahimikin. Gusto mo patahimikin ang mga vlogger para masabing ikaw ay tama at kami mali. Ikaw ang dapat manahimik at dapat sa'yo imbestigahan. Dahil ikaw ay humahawak ng isang damukal na pera ni Juan de la Cruz. Dapat kang imbestigahan. Kaya dapat po rito mga tambay, aksyonan na po ito ng Senado, lalong-lalo po ng ethics. Kailangan po talagang ito kalkalin, imbestigahan. Napakahabang panahon na po na ginagawa niya ito ayon kay Atty. Topacio. Napakahabang panahon na. Sanay na sanay daw po ito sa ganitong sistema. Systematic ang ginagawa raw ng senadora sa napakatagal na panahon na. Kaya kailangan kalusin na. Kalusin na. Kaayo. Dapat po, may katapusan din po kasi kaayo. Lalong-lalo kung ang ginagawa mo hindi maganda sa kapwa-tao mo,
sa gobyerno at syempre yung nasa taas. Kaayo, may hangganan. Baka isang araw, wala ka na sa Senado, hindi kaya kaayo? Nagtatanong lang. Kasi ang itinatanim mo, hindi yata maganda ang iyong itinatanim. Kaya ang iyong aanihin, kaayo, ay hindi rin maganda yata kaayo ang iyong kalalabasan, ang iyong aanihin. Hindi kaya kaayo? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, thank you po. Mabuhay po kayo. Ingat po. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga biyaya pinagkakalob nyo po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, Annie Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, si Michelle Yamaguchi, at si Norma Garcia, si Michelle Yamaguchi Vlog. Thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ingat po, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, bago po tayo magtapos, lagi ko pong sinasabi po, di po ba, na pagkaisahin po natin, magsama-sama po tayo, napagsamahin po natin ang ating mga dasal at panalangin, na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at lalo po ang ating dating Pangulong Duterte, na maingatan po, lalo po ang kanyang buhay, madugtungan, kalakasan, at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Mga kababayan, maraming pong salamat sa mga dasal at panalangin. At syempre po, muli po mga tambay, maraming salamat po. Paalam po muna. Ingat po tayo. Paalam. Bye-bye. Ingat po.